Sabi nila, kapag nagmahal ka ng buo, handa kang ibigay ang lahat. Ganun si Melanie. Binuo niya si Matthew mula sa wala. Ibinigay ang pera, kapangyarihan at tiwala upang gawin itong isang matagumpay na lalaki. Ngunit para kay Matthew, ang 7 taong pinagsasama nila ay isang obligasyong lamang. At sa likod ng kanyang legal na asawa, pinagpalit niya si Melanie sa mas batang interior designer na si Misty. Nanilustay ang pera ng kumpanya para sa kanilang marangyang relasyon. Inakala na magkasuyo na tanga ang legal wife. Akala nila malaya silang makakatakas ng may 50 milyong piso sa kanilang mga kamay. Hindi nila alam, ang babaeng pinalitan nila ng basahan ng mismong maglalagay ng posa sa kanilang mga kamay. Walang sigaw, walang pagmamakaawa. Dahil kapag ang isang nagmamahal na asawa ang nagpa siyang magiganti, hindi lang siya mang-aagaw ng korona. Wawasakin niya ang buo mong mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Sa loob ng 7 taon, naniwala si Melanie na nasa kanya na ang lahat ng pangarap ng isang babae. Isang maulad na negosyo sa larangan ng real estate, isang magandang tahanan sa isang eksklusibong subdivision at isang mapagkalingang asawa. Si Matthew. Nagkakilala sila noong mga panahong wala pa silang parehong maipagmamalaki. Sa tulong ng sipag ni Melanie at ng kanyang minanang ari-arian mula sa kanyang mga magulang, itinaguyod nila ang kanyang kumpanya hanggang sa umulat ito ng husto at maging kilala sa industriya. Han, pakiayos naman ang necktie ko. Malambing na pakiusap ni Matthew habang nakatayo sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Nagmamadali ito para sa isang importanteng business dinner kasama umano ang mga bagong mamumuhunan ng kumpanya. Lumingon si Melanie mula sa kanyang dressing table. Ngumiti siya at dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa habang inaayos ang kurba ng itim na satin tie ni Matthew. Naramdaman ni Melanie ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito. Masyado kang tensyonado, Matthew. Pabulong na wika ni Melanie habang nakatingin sa mga mata ng asawa sa pamamagitan ng salamin. 7 taon na nating ginagawa to. Ikaw ang president ng kumpanya at ako ang chairperson. Walang mamumuhunan ng tatanggihan ng alok mo. Bahagyang lumayo si Matthew at nagpakawala ng isang pilit ng ngiti. Iba kasi ang isang to, Melanie. Malaking kliyente galing probinsya. Kailangan kong tutukan ng husto. Baka nga gabi na rin ako makauwi eh. Huwag mo na ako hintayin sa hapunan ha. Hinalikan ni Matthew si Melanie sa pisngi. Isang mabilis at malamig na halik na tila ba isang obligasyon na lamang. Habang pinapanood ni Melanie ang kanyang asawa na lumalabas ng pinto, may isang hindi mapaliwanag na kurot sa kanyang dibdib. Hindi itong unang beses na umuwi si Matthew na madaling araw sa nakalipas sa 3 buwan. Laging dahilan niyang pagpapalawak ng kumpanya at mga gabi-gabing pulong. Na makalabas ang sasakyan ni Matthew sa tarangkahan. Napangiti si Melanie sa gintong wristwatch ng asawa na naiwan sa ibabaw ng bedside table. Regalo niya iyon nung huling anibersaryo nila. Mabilis niyang kinuha ang orasan at ang kanyang bag upang sundan si Matthew at ibigay ito. Pagtuntong ni Melanie sa basement parking ng isang luxury restaurant sa BGC, kung saan daw gaganapin ang pulong. Nakita niya ang sasakyan ni Matthew. Ngunit sa halip na dumiretso sa VIP room ng restaurant, nakita niya ang kanyang asawa na dahan-dahang lumalakad patungo sa elevators ng katabing 5 bituing hotel. At hindi siya nag-iisa. Isang batang babae na may bagsak na kulay tsokolate na buhok, nakasuot ng isang fitted red silk dress na halos walang itinatakip sa balat, ang mabilis sa kumapit sa braso ni Matthew. Si Misty. Ang bagong kuha na junior interior designer sa kanilang kumpanya na personally na inirekomenda ni Matthew 2 buwan na nakakaraan. Napatigil ang paghinga ni Melanie. Nagdilim ang kanyang paningin habang nakikita kung paano inakbayan ni Matthew si Misty sa bewang. Bahagyang huminto ang dalawa sa tapat ng elevator. At doon, sa harap na napakaraming bakanting espasyo sa parking lot, hinalikan ni Matthew si Misty sa mga labi.
Isang matindi at pagnanasa na halik na kailanman ay hindi na ibinigay ni Matthew kay Melanie sa nakalipas sa ilang taon. Salamat sa regalo mo ngayong gabi, Matthew. Malambing at maririnig na halikhik ni Misty habang nakasandal ang ulo nito sa dibdib ng lalaki. Akala ko talaga naghihintay pa tayo hanggang weekend sa Batangas. Para sa'yo gagawa ko ng paraan. Pabulong na sagot ni Matthew habang hinahaplos ang likod ng kabit. Umiikot lang naman ang buhay ni Melanie sa mga kontrata at trabaho. Wala na siyang pakialam sa akin. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, Misty. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ang dalawa habang magkahawak ang mga kamay. Hindi na mahamalayan na ilang metro lamang ang layo mula sa kanila. Nakatayo ang totoong may-ari ng buhay at perang pinagmamalaki nila. Nakatitig si Melanie sa saradong pinto ng elevator. Ang mga luhang pilit na umaakyat sa kanyang mga mata ay dahan-dahang natuyo. Pinalita ng isang matalas at walang kapatawarang galit. Inikot niya ang kanyang mga kamao habang hawak ang gintong orasan. 7 taon. Pabulong na wika ni Melanie habang nanginginig ang kanyang boses. Binuo kita, Matthew. Binigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. At pinalitan mo ako ng isang basahan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Walang sigaw, walang pagmawawalaan ng wisyo sa pampublikong lugar. Ang gabi na ito ay hindi ang gabi ng kanyang pag-iyak. Ito ang gabi kung saan opisyal na namatay ang nagmamahal na asawa. At isinilang ang kanyang pinakamalaking bangungot. Walang imik na pumasok si Melanie sa kanilang malaking bahay. Tahimik ang buong paligid, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang kumukulong galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Inilapag ang gintong orasan ni Matthew sa ibabaw ng mesa at naupo sa gilid ng kama. Nakatitig siya sa pader kung saan nakasabit ang kanilang malaking portrait nung kasal nila. 7 taon na nakalipas, buong puso niyang pinagkatiwala ang kanyang buhay sa lalaking walang-wala nang makilala niya. Siya nagpondo ng kanyang pag-aaral. Siya nagpasok dito sa negosyo ng kanyang pamilya. At siya nag-angat kay Matthew upang igalang ng lipunan. At ngayon, ginagamit ng kanyang asawa ang parehong pera at kapangyarihang ibinigay niya upang buhay ng isang kabit. 3:00 ng madaling araw nang marinig ni Melanie ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ng kanilang kwarto. Mabilis niyang ipinikit ng kanyang mga mata at nagkunwaring tulog. Pumasok si Matthew na nakayapak. Dala ang kanyang sapatos sa kamay. Pilit nitong ginagawang walang ingay ang bawat hakbang. Na makalapit ito sa kama, amoy na amoy ni Melanie ang tuk-tuk na amoy ng mamahaling pabango ng babae. Isang tamis na halatang hindi sa kanya, na humahalo sa amoy ng alak at ng usok. Dahan-dahang yumuko si Matthew upang halikan ng noon ni Melanie. Pilit na pinigilan ni Melanie ang kanyang sarili na ibuhos ang kanyang galit. Madalim niyang ikinubli ang kanyang panghinginig. I love you, hon. Pagod na pagod ako sa meeting. Pabulong na wika ni Matthew bago ito dahan-dahang pumasok sa banyo upang maligo at burahin ang mga bakas ng kanyang pagtataksil. Nang marinig ni Melanie ang pagbuhos ng tubig mula sa shower, mabilis siyang bumangon. Nilapitan niya ang coat ni Matthew na nakasabit sa upuan at dahan-dahan niyang kinapkap ang mga bulsa nito. Doon nahanap niya ang kanyang unang matibay na ebidensya. Isang resibo mula sa isang luxury boutique sa BGC. Isang mamahaling diamond necklace na nagkakahalagang ₱250,000. Ang ginamit na credit card sa pagbili ay ang supplementary card na binigay ni Melanie kay Matthew para sa mga emergency business expenses. Kasabay niyon, kinuha rin niya ang telepono ni Matthew na nakapatong sa nightstand. Gamit ang fingerprint ng asawa habang natutulog ito, pagkatapos maligo, mabilis siyang nabuksan ang lock. Puno ng mga mensahe mula sa isang contact name na Client Batangas Project. Salamat sa kwintas, Han. Masyadong maganda. Nagustuhan ba ni Melanie ang pagsisinungaling mo ngayong gabi? Tulog na yun at wala yung alam. Bukas ulit sa kondo mo, baby, ha? I love you, Matthew. Mas bagay sa akin ang perang ginagastos mo kaysa sa matandang asawa mo. Habang binabasa ni Melanie ang bawat salita, tila ba may sumasaksak sa kanyang puso ng paulit-ulit. Hindi lang simpleng pagtataksil ang ginagawa ng dalawa.
Ginagawa rin siyang katatawanan sa likod ng kanyang likod. Mabilis sa kinuha ni Melanie ang kanyang sariling telepono at piniktura ng bawat mensahe, ang mga resibo at ang mga call log. Pagkatapos ay pinalitan niya ang pangalan ng kontak sa telepono ni Matthew upang hindi ito maghinala at ibinalik ang lahat sa dating pwesto. Humarap si Melanie sa salamin ng banyo habang naririnig ang mahimbing na paghilik ni Matthew sa kama. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Wala nang natira sa kanyang mga luha. Ang pinalitan niyon ay isang malamig at matalas na plano. Gusto niyo ng pera ko? Kabulong na wika ni Melanie habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon. Uubusin ko ang bawat sentimong meron kayo. Hanggang sa magmakaawa kayo sa sahig, natapakan ko. Hindi pinakita ni Melanie ang anumang pagbabago sa kanyang pakikitungo kay Matthew kinabukasan. Habang nakaupo sila sa hapagkainan para sa agahan, pinalabas niya ang kanyang karaniwang sweet at malagang pag-ugali. Nagtimpla siya ng kape para sa asawa at inayos ang kanyang suit bago ito umalis patungong opisina. Han, may pupuntahan akong site visit sa Tagaytay ngayong araw. Wika ni Melanie habang nakangiti. Baka gabi na rin ako makabalik. Sige Han, mag-iingat ka. Mabilis sa sagot ni Matthew na halatang natutuwa dahil malaya na naman siya makikipagkita kay Misty nang walang nang iistorbo. Ngunit hindi sa Tagaytay pumunta si Melanie. Mula sa kanyang bahay, diniretso niya ang opisina ng kanyang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado na si Atty. Clara. Melanie, sigurado ka ba dito? Tanong ni Clara matapos tingnan ng mga screenshots ng mga mensahe. Resibo at larawan ng dalawa sa hotel. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na para sa kasong adultery or concubinage. Pwede rin natin gamitin ang violence against women and children dahil sa psychological abuse. Hindi sapat ang makulong lang sila ng ilang taon o magbayad ng piyansa, Clara. Malamig na tugon ni Melanie habang nakatitig sa mga dokumento. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat. Ang pangalan, ang karera at ang pera at ang dignidad. Ibinaba ni Clara ang kanyang mga papel at tinitigan ng kaibigan. Anong plano mo? Ikuha mo ako ng pinakamagaling na private investigator. Utos si Melanie. Gusto kong malaman ng bawat galaw ni Misty. Saan galing ang mga gamit niya, sino ang mga kaibigan niya, at kung may iba pa ba siyang lalaki. At kung paano nila ginagamit ni Matthew ang pera ng kumpanya. Sa loob ng 2 linggo ay lihim na nagtrabaho ang pinalagay na investigador. Araw-araw ay nakatatanggap si Melanie ng mga bagong ulat at larawan. Mga larawan ni na Matthew at Misty na kumakain sa mga mamahaling restaurant gamit ang pera ng kumpanya. Isang kontrata ng pagbili ng isang luxury condominium unit sa BGC na nakapangalan kay Misty. Ngunit ang paunang bayad na 5 milyong piso ay nanggaling sa pondo ng kumpanya ni Melanie sa pamamagitan ng peking invoice ng construction materials. At ang pinakamatinding natuklasan, hindi lang pala si Matthew ang ginagamit ni Misty. May iba pa tong karelasyon na isang matandang negosyante sa probinsya na pinagkukunan din ito ng pera habang niloloko si Matthew. Habang binabasa ni Melanie ang huling ulat, nagpakawala siya ng isang mapait na tawa. Napakagaling! Pabulong na sabi ni Melanie. Iniwan ako ni Matthew para sa isang babaeng ginagawa rin siyang tanga. Bumalik si Melanie sa kanyang opisina sa kumpanya. Pumasok siya sa silid ni Misty para sa isang routine performance check. Nakatayo si Misty sa harap ng kanyang desk. Nakasuot ng mamahaling damit at nakasabit sa kanyang leeg ang diamond necklace na binili ni Matthew. May halong kayabangan at kawalan ng galang ang ngiti ng dalaga habang nakatingin sa kanyang boss. Good morning, Ma'am Melanie. Plastic na bati ni Misty. May kailangan po ba kayo? Lumapit si Melanie at dahan-dahang hinawakan ng pendant ng kwintas ni Misty. Naramdaman ng dalaga ang panginginig ng kamay ni Melanie. Ngunit inakala nitong inggit lamang ito. Napakaganda ng kwintas mo, Misty. Malambing na wika ni Melanie habang nakatitig sa mga mata ng kabit. Masyadong mamahalin para sa sweldo ng isang junior designer. Sino nagbigay sa'yo? Bahagyan napatigil si Misty ngunit mabilis ding nakabawi at nagtaas ng noo. Regalo po ng isang napaka-special na tao sa akin, ma'am. Binigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko. Talaga?
Ngumiti si Melanie. Isang ngiting nagdulot ng hindi mapaliwanag na kaba sa dibdib ni Misty. Sana lang sigurado ka na sa'yo talaga ang perang ginagastos niya. Dahil kapag nalaman ng tunay na may-ari, baka kahit ang damit sa katawan mo, hubarin sa'yo. Mabilis na tumalikod si Melanie at lumabas ang silid. Naiwang nagugulumihanan at nanginginig ang tuhod ni Misty. Habang patuloy sa kanyang lihim na investigasyon, napansin ni Melanie ang dahandang pagbabago sa galaw ng pera ng kumpanya. Sa tulong ni Attorney Clara at ng isang napapagkatiwalang external auditor, natuklasan niyang hindi lang pambili ng mga luho at condominium unit ang ninakaw ni Matthew. Nagmamadali ang dalawang magkasuyo na ilipat ang mga pangunahing ari-arian ng kumpanya sa ilalim ng isang bagong itinatayong dummy company na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Misty. Nakahanda na ang lahat ng mga papel, Melanie. Ulat ng auditor habang nilalapag ang makakapal na folder. Pinaprobahan ni Matthew ang pondo para sa Project Horizon, isang peking real estate development. Sa oras sa pirmahan mo to bilang chairperson, opisyal nang maililipat ang 50 milyong piso patungo sa account ni Misty. Tinitigan ni Melanie ang mga dokumento. Sanay si Matthew na pumipirma agad si Melanie sa mga kontratang binibigay nito nang walang ginagawang masusing pagsusuri. Dahil sa matinding tiwala nito noon, papanatilihin natin ang kanyang akala. Malambig na wika ni Melanie. Ihanda mo ang mga kapalit na kontrata. Papipirmahan natin si Matthew sa kanyang sariling parusa. Kinagabihan, naghanda si Melanie ng isang romantikong hapunan sa kanilang bahay. Naglabas siya ng mamahaling alak at nagluto ng mga paboritong pagkain ni Matthew. Nang makauwi ang asawa mula sa kanyang overtime, nagulat ito sa grandiosong salubong ng legal wife. Han, anong meron? Tanong ni Matthew habang nakatingin sa mesa. Bakas ng bahagyang panginginig dahil galing lamang ito sa pakikipagkita kay Misty. Wala naman, Han. Gusto ko lang i-celebrate ang darating na anibersaryo natin. Malambing na sagot ni Melanie habang pinaglilingkod dito ng pagkain at ibinubuhos ang alak sa kanyang baso. At saka napagpasyahan ko na ring pirmahan ng Project Horizon. Namilog ang mga mata ni Matthew sa tuwa. Halos mailiwan nito ang kanyang iniinom na matinding excitement. Talaga, Han? Pipirmahan mo na? Oo, alam kong napakasipag niyo ni Misty sa proyektong yan. Sagot ni Melanie na may nakagigimbal na tamis sa boses. Kaya lang may kaunting pagbabago sa mga probisyon. Dahil napakalaki ng pondong kasangkot, inilagay ko ang iyong personal na mga ari-arian at mga shares sa kumpanya bilang kasiguraduhan o personal guarantee sakaling magkaroon ng anomalya o fraud sa proyekto. Napatigil si Matthew at bagyang dumali ang kaba sa kanyang dibdib. At teka, Han, kailangan pa ba ng personal guarantee? Bakit, Han? Tanong ni Melanie habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. May plano ka bang lukuhin ako o ipasok sa anomalya ang kumpanya natin? Dahil sa takot na maghinala si Melanie at sa matinding kagustuhang makuha na 50 milyon para sa kanila ni Misty, mabilis sa pinalitan ni Matthew ang kanyang reaksyon at nagpilit ng ngiti. Oh, of course not, Han. Tiwalang-tiwala ako sa proyektong to. Sige, pirmahan natin. Mabilis sa kinuha ni Matthew ang pluma at nilagdaan ng kontrata nang hindi man lang binabasa ng buo ang mga binagong probisyon. Hindi alam ni Matthew na ang nilagdaan niya ay hindi lamang probisyon ng kumpanya. Ito ay isang formal na pag-amin ng kanyang buong pananagutan sa lahat ng utang, peking transaksyon at pagnanakaw na ginawa niya sa nakalipas sa 2 taon. Nang makatulog si Matthew dahil sa epekto ng alak, kinuha ni Melanie ang nilagdaang kontrata at inilagay ito sa kanyang vault. Kinaumagahan, natanggap ni Melanie ang isang tawag mula sa kanyang investigador. Ma'am, nakakuha po kami ng kumpirmasyon. Nag-book sina Sir Matthew at Misty ng flight patungong Maldives para sa darating na linggo. Doon nila balak i-celebrate ang tagumpay ng paglilipat ng pondo. Nakatayo si Melanie sa harap ng bintana ng kanyang silid habang nakatingin sa umaga. Magsaya muna kayo. Pabulong na wika ni Melanie. Dahil pagbaba niyo ng eroplano pagbalik ng Maynila, wala na kayong babalik ang buhay. Dumating ang araw ng sinasabing business trip ni Matthew sa Maldives. Sa harap ng kanilang bahay, nagkunwari pa si Melanie na nag-aalala habang inaayos ang kwelyo ng polo ng asawa. Nagdala ito ng 2 malalaking luggage bag,
Halatang hindi lang para sa 3 araw na pagpupulong kundi para sa isang marangyang bakasyon kasama ang kabit. Han, siguraduhin mong makakapagpahinga ka ron. Malambing na habili ni Melanie habang nakangiti. Huwag mong masyadong papagurin ng sarili mo sa mga ginagawa niyo ron. Oo naman, Han. Para sa kinabukasan din naman natin ito. Pilit ng ngiti ni Matthew bago mabilis humalik sa pisngi ni Melanie at sumakay sa kanyang sasakyan. Na makalayo ng sasakyan ng asawa, pumasok si Melanie sa kanyang silid at binuksan ang laptop. Sa pamamagitan ng GPS tracker at lihim na kamera na pinalagay ng kanyang investigador sa bagong bili na luxury SUV ni Matthew, napanood ni Melanie ang bawat kaganapan. Nakita niya kung paano pumasok si Misty sa sasakyan sa may kanto ng subdivision. Nakasuot ang kabit ng mamahaling designer dress, malaking sunglasses at hawak ang isang mamahaling bag na galing din sa pera ng kumpanya. Sa wakas, baby! Makakalay na rin tayo sa matandang yon. Hagigkik ni Misty habang pilit na humahalik sa leeg ni Matthew habang nagmamaneho ito. Nakuha mo na ba ang kumpirmasyon sa bangko? Pumasok na ba ang 50 milyon? Tumawa ng malakas si Matthew. Isang tawa na puno ng kayabangan. Pumasok na, Misty. Napakadaling putuin ang asawa ko. Pirma lang siya ng pirma. Akala niya para sa negosyo. Pero hindi niya alam para sa atin at sa bagong buhay natin sa ibang bansa ang perang yun. Napakagaling ba talaga, Han? Puri ni Misty habang hinahaplo sa mukha ng lalaki. Pagbalik natin, galing sa Maldives, mag-ahain ka ng annulment. Diba? Ayoko na magtago. Gusto ko ako na ang hahawak na lahat ng ari-arian niya. Huwag ka mag-alala, babe. Planado ng lahat. Kumpiyansang sagot ni Matthew. Wala nang lakas si Melanie para lumaban kapag nawala sa kanya ang kumpanya. Magiging maralit ang palaboy siya habang tayo nagtatamasa ng kanyang pinaghirapan. Habang pinapanood at pinakikinggan ni Melanie ang buong pag-uusap mula sa kanyang screen, pinalabas ng kanyang system ang live audio and video recording. Mismo ang mga mukha, boses at hayag na pag-amin ni Matthew at Misty sa pagnanakaw at pagtataksil ay malino na nakarecord at na-save sa 3 magkakahiwalay na hard drive. Kasabay niyon, pumasok sa silid ni Melanie sa Attorney Clara kasama ang kapulisan at mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, Anti-Fraud Division. Nakuha mo ba lahat, Melanie? Tanong ni Attorney Clara habang tinitingnan ng monitor. Lahat-lahat, Clara. Malamig at walang katulad na sagot ni Melanie habang isinasara ang kanyang laptop. Meron tayong malinaw na video ng concubinage, staffat, through falsification of commercial documents at qualified theft. Tumingin si Melanie sa opisyal ng NBI. Nakalipad na ba ang eroplano nila? Opo, Ma'am Melanie. Kapapadala pa lamang ng flight manifest. Tugon ng opisyal. Nakahanda na ang ating koordinasyon sa Interpol at sa Immigration Bureau para sa kanilang pagbabalik. Tumayo si Melanie mula sa kanyang upuan at inayos ang kanyang kasuotan sa harap ng salamin. Ang mga luha, sakit at dalamhati na kanyang naramdaman noong unang gabi ng kanyang pagtuklas ay tuloy nang napalitan ng isang bakal na pader ng paghihiganti. Magpakasaya muna kayo. Pabulong na wika ni Melanie habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon. Dahil ang 50 milyong iniisip niyong tagumpay ninyo, ang mismo magiging pambayad niyo sa inyong hatol. Habang nagpapakasasa si Matthew at Misty sa isang 5-star resort sa Maldives, hindi nila alam na sa Maynila nagsimula ng gumalaw ang mga piyesa ng kanyang parusa. Unang pinalabas si Melanie ang kanyang aksyon sa mismong kumpanya. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting kasama ang lahat ng mga pangunahing mamumuhunan at board of directors. Sa harap na napakaraming tao, inilatag ni Melanie ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw at malversations na ginawa ni Matthew kasama ang junior designer na si Misty. Hindi ko papayagan ang kumpanyang itinayo ng aking pamilya isirain ng isang taksil. Formal at maotoridad na pahayag ni Melanie sa harap ng board. Inaalis ko na si Matthew sa kanyang posisyon bilang presidente at opisyal na nating tinatapos ang lahat ng kontrata ni Misty. Sa tulong ng formal na utos mula sa korte, mabilis ay pinafreeze si Melanie ang lahat ng personal bank accounts si Matthew. Pati na rin ang supplementary credit cards na ginagamit ni Misty. Ipinasara rin niya ang pinto ng luxury condo unit sa BGC na binili ng dalawa.
gamit ang ninakaw na pera at inilabas ang lahat ng gamit ni Misty patungo sa kalsada. Pagkalipas ng 3 araw, masayang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Matthew at Misty sa Ninoy Aquino International Airport. Hawak-hawak pa ni Matthew ang kamay ng kabit habang naglalakad sa arrival area. Nakasuot ng mga mamahaling branded na damit at shades. "Babe, diretsuhin na natin sa kondo ha. Gusto kong magpahinga." Malambing na sabi ni Misty habang nakasandal sa braso ni Matthew. "Oo naman babe, at tatawagan ko na rin ang abogado para maihanda ang annulment papers namin ni Melanie." Hindi na natapos si Matthew ang kanyang sasabihin. Nang biglang may humarang sa kanyang daan ang 5 armadong opisyal ng NBI kasama si Attorney Clara at si Melanie mismo. Napatigil si Matthew at Misty. Nabilaukan ng lalaki sa kanyang sariling laway habang nakatitig sa asawang nakatayo sa kanyang harap. Malamig ang tingin, nakasuot na eleganteng itim na suit at may hawak na kopya ng mga dokumento. "Melanie, anong ginagawa mo rito?" Nauutal na tanong ni Matthew. "Matthew, Misty." Malamig na bati ni Melanie. "Kumusta ang bakasyon niyo? Gamit ang pera ng kumpanya ko?" Nanlamig ang buong katawan ni Misty. Mabilis itong itinago ang kanyang mukha sa likod ng braso ni Matthew. "Anong pinagsasabi mo? Nagtatrabaho kami ron." "Inaaresto namin kayo sa kasong qualified theft, estafa at concubinage." Formal na pahayag ng opisyal ng NBI habang inilalabas ang warrant of arrest. "Anong warrant?" Sigaw ni Matthew na nagsisimula na magpanik. "Asawa ko ng chairperson at wala kayong karapatang hulihin ako." "Wala ka ng posisyon sa kumpanya, Matthew." Nakangiting sabi ni Melanie. "At ang perang ginastos nyo? Lahat ng credit cards mo ay na-freeze na. Pati ang kondo nyo, nakasara na at nakukumpis ka sa ilalim ng batas." Kinalabit ng mga opisyal ang mga kamay ni Matthew at Misty at pilit niya nilagay ang mga bakal na posas. Nagsimula mag-hysterical si Misty habang pinapanood ng napakaraming tao sa airport na kanyang pagkahuli. "Matthew, gawin mo ang paraan! Sabi mo malakas ka!" Umiiyak na sigaw ni Misty habang pilit na humihila sa kapulisan. Tumingin si Melanie sa kanyang asawa na ngayon ay nakaluhod na sa semento. Umiiyak at nagmamakaawa. "Melanie, pakiusap. Pag-usapan natin to. Asawa mo ko." Pagmamakaawa ni Matthew habang nakatingin sa mga mata ni Melanie. Yumuko si Melanie ng konti patungo sa kanyang asawa. "Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa hotel, Matthew? Wala na siyang pakialam sa akin. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, Misty. Ngayon tiyakin mong naintindihan ka pa rin niya sa loob ng kulungan." Nabalot ng amoy ng luma, pawis at kalawang ang maliit na kulungan kung saan pinalipas si Matthew at Misty ang kanilang unang gabi. Wala nang malambot na kama sa 5 5-star hotel resort sa Maldives o ang malamig na aircon ng kanilang luxury condo. Sa halip, sa sementadong sahig lamang sila nakahiga habang pinapanood ng iba pang mga presong naroroon. Sa kabilang selda para sa mga babae, walang patid ang pag-iyak at pagbawala ni Misty. Gulong-gulo na ang kanyang bagsak na buhok, basag ang kanyang mamahaling pampaganda sa mukha at punit-punit na ang kanyang designer dress. "Ilabas niyo ako rito, hindi ako nababagay sa lugar na to!" Sigaw ni Misty habang violente na inaalog ang mga bakal na reha sa kanyang selda. "Matthew, gumawa ka ng paraan, bakit hindi ka gumagalaw?" Ngunit nakatitig lamang si Matthew sa pader. Nakaluhod sa gilid ng silid at tuloy ang nawala ng lakas. Ang kanyang mamahaling suit ay marumi na rin at ang kanyang mukha ay baka sa matinding kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, dinala ang dalawa sa visitation room para sa kanilang kanunahang hearing ukol sa payansa. Laking gulat nila nang pumasok si Melanie kasama si Attorney Clara. Nakaupo si Melanie ng may buong dangal. Nakainom ng mainit na kape habang nakatitig sa 2 dating naghahari-hari sa kanyang buhay. Melanie, pakiusap." Mabilis na lumapit si Matthew sa mesa. Pilit na inaabot ang mga kamay ng asawa ngunit mabilis siyang pinigilan ng 2 gwardya. "Patawarin mo ako, nabigla lang ako. Dinaya lang ako ni Misty, siya nag-utos sa akin na kunin ang pera mo." Napatigil si Misty sa narinig. Namilog ang kanyang mga mata sa matinding galit habang nakatitig kay Matthew. "Anong sinabi mo, Matthew? Ako? Ikaw ang nagpilit sa akin. Ikaw ang nagsabing tanga ang asawa mo at madaling lokohin."
Nagsimula mag-away ang dalawang magkasuyo sa harap mismo ng mga abogado at polis. Nagpaalitan sila ng mga mura, sumbatan at sikreto na lalo nagpatibay sa mga ebidensya ng kanilang pagkakasala. Napanood ni Melanie ang buong eksena ng may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso ng kape. Mag-away kayo hanggang sa maubos ang boses ninyo. Formal na wika ni Melanie. Dahil ngayong araw, ipinapaalam ko sa inyo ng inyong petisyon para sa piyansa ay opisyal ng itinanggi ng korte. Dahil sa matitibay na ebidensya ng plunder at estafa. Nawala ng kulay ang mukha ni Misty. Hindi pwede mangyari to. At para sa iyo, Matthew. Patuloy ni Melanie habang inilalabas ang isang panibagong set ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Inilabas na ng bangko ang foreclosure notice para sa lahat ng ari-arian mo. Dahil sa personal guarantee na pinirmahan mo nung 1 linggo. Lahat ng sasakyan mo, mga ari-arian sa probinsya, pati ang mga damit mo sa bahay, kumpiskado na. Melanie, wag! Huwag mong gawin sa akin to! Umiiyak na pagmamakaawa ni Matthew habang nakaluhod na sa sahig ng visitation room. Ano na lang ang maiiwan sa akin? Tumingin si Melanie sa kanyang dating asawa nang walang anumang bakas ng awa. Maiiwan sa iyo ang damit na suot mo ngayon. Malamig na bulong ni Melanie at ang 40 taong sentensya sa loob ng kulungan kasamang kabit mo. Hindi nagtapos sa loob ng kulungan ng parusang inihanda ni Melanie para kay Misty. Para sa isang babaeng ginamit ng kanyang kagandahan at katawan upang mangagaw ng hindi sa kanya, ang pinakamatinding sakit ay ang pampublikong paghubad sa kanyang itinatagong karangalan. Sa tulong na pinalagay na investigador, inilabas ni Melanie sa pampublikong media at sa mga pangunahing news networks ang lahat ng natuklasang lihim ni Misty. Lumabas sa balita ang mga resibo ng kanyang mga luho, ang peking background and qualifications na ginamit niya upang makapasok sa kumpanya at ang mga video footage ng kanyang pakikipagtagpo sa iba pang matatandang negosyante sa probinsya habang kasabay na niluloko si Matthew. Sa loob ng selda ng mga babae, naging impyerno ang buhay ni Misty. Ang mga kasama niyang preso na nakapanood ng balita sa lumang telebisyon ng kulungan ay tuloy na galit sa kanya. Aba, ikaw pala yung sikat na kabit sa balita. Sigaw na isang matabang preso habang hawak ang buhok ni Misty at pilit itong tinutulak sa basang semento ng palikuran. Napakalandi mo, ginawa mong tanga yung legal wife para lang sa pera? Aray, pakiusap, bitawan niyo ako. Umiiyak at nagmamakaawang sigaw ni Misty habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Wala na ang kanyang dating kayabangan at kapangyarihan. Wala ni isa sa kanyang mga dating kaibigan o pamilya ang dumalaw sa kanya para sa matinding kahiyang tinulot niya sa kanyang pangalan. Pagkalipas ng 2 linggo, dinala si Misty sa isang hibalay na silid para sa kanyang formal na arraignment. Laking gulat niya na makita nakaupo ron si Melanie, kasamang kanyang abogado. Dahan-dahang lumapit si Melanie sa nakaposas na si Misty. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, tinitigan niya ang dating junior designer. Sugat-sugat ang balat, marumi ang damit at puno ng takot ng mga mata. Gusto mo bang lumabas dito, Misty? Malambing ngunit nakakapangilabot na tanong ni Melanie. Nilokoban si Misty ng kanyang sariling luha at mabilis at tumakong, Oo, Ma Melanie, pakiusap. Baso ako meron ako. Isa sa uli kong kwintas, ang bagat ng lahat. Huwag mo lang ako ipakulong na matagal. Bagyang tumawa si Melanie. Isang malamig na tawa na nagpadaloy ng kaba sa dibdib ng kabit. Huli na ang lahat, Misty. Pabulong na wika ni Melanie habang iniaayos sa magulong buhok ng dalaga. Ang kondo na pinangarap mo, nabili ko na sa auction ngayong umaga. Ang kwintas na binigay sa'yo ni Matthew, naibenta na para pambayad sa mga utang ng kumpanya. Wala ka ng pera at wala ka ng bahay at wala ka ng karangalan. Inilapit ni Melanie ang kanyang mukha sa tainga ni Misty. At ang lalaking pinagpalit sa akin, sinisisi ka na niya sa kanyang buong buhay. Magiging mag-isa ka na sa loob ng kulungan sa nakalipas sa 20 taon bilang isang simpleng basahan. Naiwan nanginginig at nagsisisigaw si Misty habang kaladkad siya ng mga gwardya pabalik sa kanyang selda. Dama niya ang tuli ang pagguho ng kanyang mundo. Isang kaparasahang kanyang pinaghirapang buuin dahil sa kanyang sariling kasakiman. Dumating ang araw na huling paglilitis sa Korte Suprema.
Puno ng mga mamahayag, mga opisyal o korporasyon at mga osesero ng buong bulwagan. Ang kaso ng pagtataksil at pagnanakaw ni Matthew at Misty ay naging pinakamainit na paksa sa buong bansa. Pumasok si Matthew at Misty sa parehong nakasuot ng kulay kahel na damit ng preso at may mga bakal na posa sa kamay at paa. Halos, hindi na sila makatingin sa paligid sa matinding kahihiyan. Si Matthew ay pumayat ng husto, habang si Misty naman ay bakas sa matinding depression at kawalan ng pag-asa. Sa kabilang dako, nakaupo si Melanie sa hanin ng mga complainant kasama si Atty. Clara. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting suit, isang simbolo ng kanyang muling pagbangon mula sa kadiliman. Meron pa bang gustong ipahayag ang magkabilang panig bago ibaba ang hatol? Tanong ng kagalang-galang na hukom. Tumayo ang abogado ni Matthew, pilit na humihingi ng awa. Your Honor, ang aking kliyente ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Siya ay naimpluwensyahan lamang at handang magsilbi sa lipunan. Tumahimik ka, sigaw ng hukom habang ibinabagsak ang kanyang gavel. Ang mga ebidensyang iniharap ng panig ng legal wife, mga audit report, live audio recording at bank transactions ay walang duda nagpapatunay na isang planado at masamang pagnanakaw at pagtataksil. Tumingin ang hukom sa dalawang akusado na nanginginig sa kanilang upuan. Sa kasong concubinage, qualified theft at estafa through falsification of documents, ibinababa ng korteng ito ang sentensyang 25 taong pagkabilanggo para kay Matthew at 18 taong pagkabilanggo para kay Misty. Formal na pahayag ng hukom. Bukod dito, pinagbabayad ang mga akusado ng kabuang 50 milyong piso para sa pinsalang idinulot sa kumpanya. Bumagsak ang gavel sa mesa. Sumabog ang hiyawan at palakpakan sa loob ng bulwagan. Napasigaw sa iyak si Misty at tuliyang nahimatay sa sahig, habang si Matthew ay napalihod at humagalhol ng malakas. Pilit siyang gumagapang patungo sa kinaroroonan ni Melanie habang hinahawakan ng mga gwardya. Melanie, patawarin mo ko. Melanie, huwag mo akong iwan dito. Sigaw ni Matthew habang pumapatak ang kanyang mga luha sa semento. Mahal pa rin kita. Nagkamali ako, pakiusap, iligtas mo ko. Dahan-dahang tumayo si Melanie. Lumapit siya ng kaunti sa kanyang dating asawa at tinitigan ito ng walang anumang bakas ng galit o awa. Tanging lamig at kawalan ng pakialam. Ang lalaking binuo ko 7 taon na nakalipas ay matagal nang namatay, Matthew. Malamig na sabi ni Melanie. Ang naririto sa harap ko ngayon ay isang simpleng kriminal na nagbabayad para sa kanyang sariling kataksilan. Tumalikod si Melanie at nagakad palabas ng bulwagan ng buong dangal. Iniwan niya ang kanyang dating asawa na patuloy na nagsisisigaw sa gitna ng mga flash ng kamera ng media at ng humahagupit na kamay ng hustisya. Lumipas ang 2 taon matapos ang pinal na hatol ng korte. Ang kumpanya ni Melanie ay tuluyan ng nakabangon at muling naging pinakamatagumpay na real estate development firm sa bansa. Sa ilalim ng kanyang buong pamumuno bilang CEO at chairperson, mas lalong lumawak ang mga proyekto at mas tumaas ang tiwala ng mga mamumuhunan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katatagan, integridad at lakas ng isang tunay na babae. Isang maaliwalas na hapon nakatayo si Melanie sa malaking salaming bintana ng kanyang bagong opisina sa BGC. Tinititigan niya ang magandang tanawin ng lungsod, habang hawak ang isang baso ng mainit na kape. Pumasok si Atty. Clara na may dalang maliit na folder. Melanie, ito na ang opisyal na annulment decree galing sa korte. Nakangiting balita ng abogado habang inilalapag ang papel sa mesa. Ganap ka ng malaya, kaibigan. Wala ka ng anumang legal na ugnayan kay Matthew. Kinuha ni Melanie ang dokumento at tiningnan ang kanyang pangalan. Melanie De La Rosa. Ang kanyang tunay na apelyido bago siya ikasal. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Dama ang isang matinding kaginhawaan na matagal nang inagaw sa kanya. Kumusta na ang dalawa sa loob? Dahan-dahang tanong ni Melanie habang isinasara ang folder.
Si Matthew ay pinalipat na sa maximum security facility sa Bilibid. Ayon sa ulat ng warden, madalas daw itong mag-isa sa sulok at kinakausap ang sarili. Habang hawak ang lumang larawan ninyo noong kasal. Sagot ni Clara. Si Misty naman, naghihirap sa correctional facility. Wala ni isang dumadalaw sa kanya at paulit-ulit na tinatanggihan ang kanyang mga petisyon para sa parol. Bahagyang tumango si Melanie. Wala na siyang nadaramdam na galit, inggit o pait sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan ay tuluyan ng pinalitan ng katahimikan at tagumpay. Kinuha ni Melanie ang kanyang bag at naglakad palabas ng kanyang opisina. Nagtungo siya sa isang magandang parke sa lungsod kung saan malayang umiihip ang malamig na hangin. Tumingin siya sa kalangitan habang dahan-dahang pumapatak ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kanyang paghihiganti. Hindi lamang ito tungkol sa pagsira sa mga taong nagtaksil sa kanya, kundi tungkol sa pagbawi sa kanyang sariling halaga, dangal at kaligayahan. Ngumiti si Melanie. Isang tunay at magandang ngiti ng isang babaeng nagtagumpay sa gitna ng unos. Nagsimula ang kanyang kwento sa isang masakit na pagtataksil, ngunit nagtapos ito sa kanyang sariling paghahari. Sa wakas, malaya na si Melanie at nakahanda ng harapin ang isang bagong bukas nang walang takot, walang dusa, at buo ang pagkatao. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Melanie. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Muli, maraming salamat po. God bless us all.